Tayo po ngayon ay dadako sa sentrong gawain ng ating pagsamba, ang pangaral ng salita ng Diyos. Kinuha ng ating mangaral ang kanyang teksto sa karugtong na bahagi ng pagbasa kanina mula sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 18 hanggang 25, na may mensaheng pag-asa sa kaluwalhatiang darating. Nais ko pong tawagin ang ating tagapangaral, si Pastor Romy Indaya. Isang mapagpalang araw ng Panginoon uli sa inyo, mga kapatid at mga kasita natin. Sa kabila ng ginagawang pagbabakuna sa buong mundo, ay patuloy ang banta ng COVID-19. Isang araw nga ay nagbabala ang WHO ng Europe ay balik na naman uli bilang sentro ng pandemya. Ibig sabihin, sa kanila dumadami na naman. At batay sa kanilang pagtataya, kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa Pebrero ng susunod na taon, ay tinatayang 500,000 ang madaragdag ng mga mamamatay sa COVID-19. Nawa ay loobin nga ng Diyos na magkaroon na ng pagbabago, ang takbo ng pandemya ng COVID. Ngunit kung hindi, paano tayo makapagpatuloy ng may matatag na pag-asa? Paano natin titingnan ang hinaharap sa gitna ng nagpapatuloy na pandemyang ito sa kabila ng mga ginagawang measures, mga health protocols ay patuloy na nagpapago yung virus. Actually, yun nga, yung mga bagong variant ang binabantayan ng WHO. May sinasabi tungkol dito yung ating magiging teksto. Puntahan natin na magiging teksto natin yung umaga sa Roma 8, 18 hanggang 25. Romans 8, 18 to 25. Tinuturing ko na pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sanglilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sanglilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa na ang sanglilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sanglilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit, ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo na hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Tayo muna'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y manalangin ng pagpapaunawa sa amin ng mga katotohanan naririto sa aming teksto. Nawa ang iyong banal na Espiritu magbigay liwanag ng mga ito sa aming mga puso at isipan, at aming mapanghawakan ang mga katotohanan na ito, Panginoon, para sa aming pagpapatuloy bilang mga mananampalataya, at maging pagpapala rin nawa ito sa mga wala pa kay Jesucristo, na sila rin ay bigyan mo, Panginoon, ng pagnanais na maligtas at mapabilang kay Jesucristo. Ito pinalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Itong ating teksto ay pagpapalawak noong sinasabi ni Apostol Pablo sa sinusunod ng bahagi sa ating pagbasa kanina, na kung ang mga mananampalataya ay mga anak ay kasamang tagapagmana ni Kristo, kung nagtitiis ngang kasama niya,
at ay luluwalhatiin din kasama niya. So yung pagluwalhati ay nakakabit doon sa ating pagtitiis sa buhay na ito. Actually, yan yung panawagan sa atin. Magtiis. Magtiis ng may pananampalataya sa mga dinaranas natin dito sa buhay na ito, dito sa sanlibutan na puno ng mga pagdurusa. Ipinapaliwanag ng apostol kung paano niya tinuturing ang mga pagsubok na dinaranas ng mga Kristiyano. Kumbaga, kung paraphrase natin yung kanyang sinasabi, wala sa kalingkingan nung kaluwalhati ang matatamo natin sa pagbabalik na Jesucristo. Itong mga dinaranas na ito, itong mga pagsubok na pinagtitiisan natin, wala ito sa kalingkingan noong kaluwalhati ang darating. Maaring yung panahong tinutukoy ni Apostol Pablo ay yung kanilang panahon na sila'y dumaranas ng pisikal na pag-uusig mula sa kamay ng kanilang mga kababayan at sa kamay ng mga Romano. Pero yung katotohanan na ito ay panlahat. Ito universal. Maging kahit sa ating panahon at sa alinmang panahon sa kasaysayan mula nang mahulog si Adan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, nagtitiis, dumaraing ang sanglilikha. At maging tayo na mga mananampalataya, dumaraing tayo sa ating mga dinaranas na kahirapan na pinagtitiisan natin ng dahil sa ating pananampalataya. Mga pagsubok at paghihirap na dinaranas ng mananampalataya, nagagawa natin pagtiisan ang mga ito dahil sa tinatanaw nating pag-asa ng kaluwalhatian sa kaganapan ng mga layunin ng Diyos sa atin, para sa atin kay Kristo. So ganito yung mensahe na nais kong kunin natin dito sa ating teksto. Ang Kristiyanong pagtitiis ay pinasisigla ng pag-asa sa kaluwalhatiang darating sa kaganapan ng layunin ng Diyos sa atin kay Kristo. Yung Kristiyanong pagtitiis, yung pagtitiis ng Kristiyano, ito'y pinasisigla, sinusustentuhan ng pag-asa sa kaluwalhatiang darating. Merong darating na kaluwalhatian sa kaganapan, sa kapuspusan ng mga layunin ng Diyos sa atin kay Kristo. Kalakip ni Kristo. Yung layunin ng Diyos sa atin ay nakakabit sa layunin ng Diyos kay Kristo. Tayo ay kabahagi ng layunin ng Diyos kay Kristo. Kaya sa harap ng maraming mga pagsubok, ang nagbibigay ng sigla sa ating pag-asa para hindi tayo manlumo at manlupaypay ay ang matibay na pananalig, yung paghawak natin, yung nakikita natin ng malinaw dapat, yung kaluwalhatiang darating sa kaganapan ng lahat ng plano ng Diyos sa atin, sa iglesia, sa sanlibutan, para kay Kristo. Sapagkat para sa Kanya lahat, para sa Kanyang anak, ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa sanlilikha. Kaya dalawang bagay ang tingnan natin. Una, ang kasalukuyang mga pagdurusa. Yung kasalukuyang mga pagdurusa. At ikalawa, ang kaluwalhatiang darating. Yung kaluwalhatian sa hinaharap, yung darating na kaluwalhatian. So una, ang kasalukuyang mga pagdurusa. Pansinin natin yung paglalarawan sa kalagayan ng sanglilikha na ipinipinta rito ni Apostol Pablo. Sapagkat ang sanglilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Sa verse 21, ang sanglilikha ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan. At sa verse 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng panahon, ganoon ang kalagayan, magiging kalagayan ng sanlibutan. Ang sanlilikha ay isinama ng Diyos sa kanyang sumpa kay Adan dahil sa kasalanan. Di ba yun yung nakita natin doon sa ating pinag-aralan ng nakaraan sa Genesis?
Sabi ng Panginoon sa Genesis 3:17 at 18, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sinumpa ng Diyos ang lupa dahil kay Adan. At sabi sa verse 18, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. Yun ang dahilan ng nangyayari sa kasalukuyan. Yun ang dahilan kung bakit ganito ang kalagayan ng sangnilikha. Ang sanhi ng kasalukuyang mga pagdurusa ng sanlibutan ng buong sangnilikha sa buong universe ay ang kasalanan. Yung kasalanan at ang sumpa ng Diyos dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Yung nilikha na sabi ng Diyos matapos likhain ay napakabuti, nasakop ng kawalang kabuluhan. Yung salitang kawalang kabuluhan, salin ito ng isang salita na Griego na ang ibig sabihin ay hininga o kaya ay singaw, breath o kaya vapor, nagsasaad nung madaling mawala, madaling masira, naglalaho. At ang dahilan nito ay yung pagkakawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang dahilan ng kawalang kabuluhan ng sangnilikha, yung nasakop ng kawalang kabuluhan ng sangnilikha ay sapagkat napawalay sa Diyos. Hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Iyon yung kawalang kabuluhan. Sari-saring mga problema, kaguluhan, karahasan, katiwalian, pagkakasakit, mga kalamidad, digmaan, pagkasira, kabulukan, at marami pang ibang mga dinaranas natin ng mga pagdurusa. Ang dahilan dito ay ang pagkawalay sa Diyos ng tao. Ang tao'y hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang mga halaman, yung mga puno, ang mga hayop, ang buong kalikasan ay dumaranas ng sumpa dahil sa kasalanan. Sila ay inilalarawan ni Pablo na dumaraing. Ang lupa ay dumaraing. Ang kalikasan ay dumaraing. Ang kalikasan ay nag-aalburuto dahil sa nangyaring pagkahulog sa kasalanan ng tao. Yung kalagayan natin dito sa lupa ay dahil sa pagkakawalay sa Diyos, pero merong darating na pagpapanumbalik. Sa Isaias 11, talata 6 hanggang 9, ganito sinasabi ng Panginoon, ang asong gubat ay maninirahan kasama ng kordero at mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo. Ang buya, ang batang leon at ang patabain ay magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Ang baka at ang oso ay manginginain. Ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. At ang batang kahihiwalay sa suso ay isusot ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila mananakit o maninira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Anong pagkakaiba? Yung kasalukuyang nangyayari, yung maihilap na mga hayop hindi pwedeng magsama. Yung bata raw dito sa inilalarawan, isusuot daw ng bata yung kanyang kamay doon sa lungga ng ulupong at hindi mananakit. Hindi sila mananakit o maninira man sa aking banal na bundok. Kung ito man ay literal o hindi, ito ay naglalarawan ng isang kalagayan na ipanunumbalik. So, bakit ganito tayo? Dahil sa sumpa, subalit ang Diyos ay merong ginagawa o meron ng ginawa para sa pagpapanumbalik sa nilikha. So, paano natin dapat tingnan ang pagdurusang dinaranas natin bilang mga mananampalataya? Ito yung mahalagang bagay na hinaharap ni Apostol Pablo.
Ang sabi ni Pablo, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Tinitingnan niya yung realidad ng pagdurusa sa buhay na ito. Isang katotohanan niya, lahat tayo nagdurusa. Walang sino man dito sa atin ang walang dinaranas na pagdurusa. Pero ang tanong ay papaano tinitingnan ang pagdurusa. Tayo bilang mga mananampalataya, tinuturuan dito ni Apostol Pablo kung paano natin dapat tingnan ang mga pagdurusa, ang mga problemang kinakaharap natin, o yung mga naranasan natin, paano natin tinitingnan. Ang sanglilikha ay dumaraing. Subalit merong inaantay yung sanglilikha. Tayo bilang mga mananampalataya ay siyang lalong dapat nakakakita. Dapat merong tamang pananaw sa mga pagdurusa. At yung pinapakita sa atin ni Pablo, yung punto ng kanyang tinuturo sa atin, ay tingnan natin ang mga pagdurusa sa liwanag ng mga pangako ng Diyos kay Kristo sa Ebanghelyo. Yung binasa kong propesiya ni Isaias, yan ay tumutukoy doon sa pagpapanumbalik ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Mesiyas, ng Panginoong Jesucristo. At naganap na yan. At tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay nakapasok na sa bagong nilikha. Tayo na mga mananampalataya ay dapat magkaroon ng wastong pananaw na kagaya ng itinuturo ni Apostol Pablo sa mga pagdurusang dinaranas natin dito sa daigdig. Totoo ang pagdurusa. Hindi natin sinasabi na walang pagdurusa. Hindi natin sinasabing magtatalon tayo sa galak sa mga dinaranas nating pagdurusa. Bagamat sinasabi ni Santiago at ito rin si Pablo, ituring. Yun yung pagkakaiba doon sa isang parang pinasisigla lang, binibigyan konsuelo lang yung sarili. Magalak daw tayo sa pagdurusa. Hindi ibig sabihin na hindi natin kinikilala yung hirap. Nandoon yung hirap. Nakikita natin na yung mga pagdurusa ay totoo. Ang kahirapan. Maaaring hirap ka sa hanap buhay ngayon. Sa pandemya, ganyan ang karaniwang sitwasyon. Limitado yung ating hanap buhay. Limitado yung napagkukunan natin ng ating pang-araw-araw. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo rito, baliwalain mo yan. Hindi binabaliwala. Mag-iisip pa rin tayo na kung paano tayo kikita, magkaroon ng extra mapagkakakitaan, pagsisikap, patuloy ang pagsisikap, pero ang sinasabi ni Pablo, ituring natin na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Yung pananampalataya ay pairalin. Yung pananampalataya na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya. Iba ang pagtitiis, iba ang pagdurusa ng Kristiyano. Ang pagdurusa ng Kristiyano ay mayroong pag-asa. Ang pagdurusa ng hindi Kristiyano, walang pag-asa. Yan ang pagkakaiba. Sapagkat ang Kristiyano ay mayroong tinatanaw. Itinuturing natin na ang mga pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang tinatanaw natin. Yung hindi mananampalataya, walang tinatanaw. Siya ay matututok lang sa kanyang mga pagdurusa, sa kanyang mga kahirapan. O kung siya naman ay positibo na tao, maaaring mapalakas niya yung kanyang loob sa sarili niyang pag-iisip. Pero ang katotohanan, hindi magbabago yung kanyang kalagayan. Ang katotohanan, wala talaga siyang pag-asa sa mga pagdurusa. Maaring yumaman siya, maaring makasurvive. Yung tao sa pandemyang ito, sa kahirapang ito, manumbalik yung kanyang, halimbawa, negosyanteng nalugi, positibo naman siya,
pagkatapos ng pandemyang to, sikap uli ako, yayaman uli ako. Pero pagkatapos ng kanyang buhay, wala siyang pag-asa. Yan ang katotohanan. Ang tayo ng mga mananampalataya, meron tayong tinatanaw na pag-asa. Kaya, ang tinuturo sa atin ni Pablo, sa kasalukuyang pagdurusa, ituring natin ng kasalukuyang pagtitiis. Magtitiis tayo dahil meron tayong tinatanaw. At itong panandaliang pagtitiis na ito ay hindi maihahambing sa walang hanggang kaluwalhatian. At yun yung dapat nating maging approach, pamamaraan ng pamumuhay, nakatanaw o tinitingnan, itinuturing yung mga pagdurusa na hindi maihahambing. Itong mga ito ay kailangan sapagkat, alam nyo, doon sa pagtitiis natin, doon tayo mamumunga. Doon namumunga ang Espiritu sa ating pagtitiis ng mga pagsubok. Doon lalabas yung bunga ng Espiritu ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, pag-ibig sa kapatid. So yung bunga ng Espiritu doon sa plataforma ng mga pagdurusang pinagtitiisan natin lalabas, mahuhubo. Kung hindi tama yung pananaw ng Kristiyano, manlulumo siya. Ayaw ko na. Bibigay na ako. Bakit ganito? Kung kailan ako naging Kristiyano, lalong dumami yung aking mga problema. Ganyan yung magiging bunga sa isipan at sa saloobin ng mananampalataya na hindi pinaiiral yung pananampalataya. Kaya mahalaga na matuto tayo matutunan natin itong tinuturo ni Apostol Pablo. At sa inyo, ng mga hindi pa kabilang kay Kristo, wala kayo nito. Wala kayong ganitong pag-asa. Takot kayong mamatay. Takot kayo sa COVID. Hindi man natin sinasabi huwag tayo matakot sa COVID. Pero ang mananampalataya, matapos siyang mag-ingat, ginagawa niya kanyang pag-iingat. Kung kinakailangan, lalabas siya. Kung kinakailangan, may kapatid na kailangan ng kanyang pagdamay, lalabas siya. At papaubaya niya sa Panginoon yung kanyang ministeryo. Kung siya man ay magkasakit, actually yung mananampalatayang nakatingin doon sa kaluwalhatian, yung kamatayan, kung siya man ay loobin ng Panginoong mamatay sa COVID o cancer, yung kamatayan ay magiging tarangkahan ng pagpasok niya sa kaluwalhatian. Kaya yung kamatayan sa Kristiyano, hindi na isang bagay na katatakutan. Sa hindi mananampalataya sa iyo na wala pa kayo sa Kristo, takot kang mamatay. Dahil hindi mo alam kung anong haharapin mo. Pero ang tinuturo ko ng Ebanghelyo, merong katiyakan. Yung ibang reliyon nagtuturo na hindi ka makakatiyak kung pupunta ka sa langit o hindi, kaya umasa ka sa amin. Sa Ebanghelyo, ang tinuturo ng Ebanghelyo, katiyakan. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, hindi hinahatulan. At yung pambungad ditong Kabanata 8, ang sabi po rito baga, ngayon nga ay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Hindi ba isang bagay na kaasam-asam, hindi ba isang bagay na dapat nating asamin yung mapabilang kay Jesucristo sapagkat ngayon nga ay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya ang panawagan sa inyo ng Ebanghelyo, magbalik loob sa Diyos, magsisi at sumampalataya kay Jesucristo at magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katiyakan sa inyong puso na anumang oras kayong haharap sa Diyos, ang sinasabi nitong pambungad na talata nitong ating pagbasa, ngayon nga ay wala ng kahatulan
sa mga na kay Kristo Jesus. Yan po ang dapat ninyong maabot. Magkaroon kayo ng katiyakan na wala nang hahatulan sa inyo ang Diyos sapagkat tinanggap na ninyo si Hesus Kristo na siyang katuwiran ng mananampalataya. Siya ang katuwiran ng sumasampalataya sa Kanya. Walang singilin ang Diyos sa mga nakay Kristo Jesus. Yung ikalawang punto natin, yung kaluwalhatiang darating. Sabi sa talata 23, at hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagpupukpok ang pagtubos sa ating katawan. Ang tinutukoy ni Pablo na kaluwalhatian ay yung kaganapan ng pagtubos sa mga mananampalataya na mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sa unang Korinto 15, 51 hanggang 53, pinapaliwanag ni Apostol Pablo yung mangyayari sa araw na yon. Sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ito yung inaantay ng mga mananampalataya. Ito yung kaluwalhatiang darating. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, 51 to 53, makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sinasabi ni Pablo rito, kaya sinasabi niya na hindi tayo lahat mamamatay kasi merong mga daratnan ang Panginoong Hesukristo sa araw na yun na buhay. So yun yung sinasabi niya. Hindi lahat ng tao ay mamamatay dahil merong daratnan si Hesukristo sa araw na yon na mga buhay. So hindi yun mamamatay, hindi sila mamamatay. Pero yung mga mananampalataya lang ang tinutukoy rito na babaguhin. Merong pagkasira, yung mortal ay mabibihisan ng walang pagkasira, ng kawalang kamatayan, ng immortalidad. So yung mananampalataya, babaguhin. Pero yung hindi mananampalataya, dadamputin ng mga anghel, itatapon sa dagat ng apoy. Iyon ang mangyayari. So, yung mga mananampalataya, ang tinutukoy niya rito, na magbibihis ng walang pagkasira, magbibihis ng walang kamatayan. Yung katawan, itong katawang ito, na nasisira, nabubulok, itong katawang ito ay papalitan ng bagong katawan. At yung bagong katawan na yun ay kagaya ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni Apostol Juan sa unang Juan 3, talata 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita kung ano siya. So si Hesukristo ang tinutukoy, makikita natin kung ano siya sa isang katawan na kagaya na sa Kanya. Sapagkat itong katawang ito ay hindi maaaring makakita kay Hesukristo at mabuhay. Matutupok tayo ng kaluwalhatian ni Hesukristo. Kaya papalitan ito, sabi ni Pablo, sabi ni Juan. Hindi pa alam, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Dahil hindi pa nga talaga natin alam. Hindi natin alam kung ano yung itsura ng katawan ng Panginoong Hesukristo, ano ang komposisyon noon, pero pinapaliwanag ni Pablo, spiritual na katawan. May katawan pa rin ang Panginoong Hesukristo. Yung mga namamatay na mananampalataya, walang katawan. Si Pablo, si Pedro, si Juan, lahat ng naroroon sa langit, wala pang katawan. Si Abraham, wala pang katawan. Kaluluwa, espiritu lang sila. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, bibigyan ng bagong katawan. Yan yung kaluwalhatian
na tinutukoy rito ni Apostol Pablo. Yun yung tinutukoy ni Pablo dito sa ating teksto na pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Itong katawang ito ay tutubusin, papalitan ng bagong katawan. Kaya hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng ikaw ay Kristiyano na hindi ka naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kung Kristiyano ka at nalalaman mo kung ano ang kahihinatnan ng iyong pananampalataya, inaantay mo dapat ang Panginoong Hesukristo. Hindi ka nagiging kampante sa daigdig na ito dahil hindi ito ang pagpapalang inilalaan sa iyo ng Panginoon. Hindi ito ang pinagbayaran ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay. Hindi yung masaganang buhay dito sa lupa. Hindi ka taga rito. Tayo ay taga bagong langit at bagong lupa. Tayo ay taga bagong nilikha. Iyon yung kaluwalhatiang inaantay natin. Kaya natin inaantay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya inilalarawan ni Apostol Pablo na tayo'y dumaraing, nananabik sa paghihintay sa Panginoong Hesukristo. Yung kasama ng buong asang nilikha, inaantay natin yung araw na yon sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Babaguhin tayo at isang bagong langit at isang bagong lupa ang mahahayag sa araw na yon. Sabi sa Revelations 21, 1 and 2, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Yun ang ating inaasam. Yun yung ating inaantay. Isang bagong langit at isang bagong lupa at mamumuhay na kasama ng Diyos, kasama ng Panginoong Hesukristo sa isang bagong katawan, sa isang maluwalhating katawan, sa isang maluwalhating pag-iral sa binagong nilikha. Yun ang inaantay din ng buong sangnilikha. Yung baguhin, sapagkat dumaraing ang nilikha. Ang kalikasan ay dumaraing. Yung mga hayop ay dumaraing. Ang mga halaman ay dumaraing. Yung mga halaman na sinisira ng peste. Yung mga hayop na sinisira ng mga peste rin. At tayo rin, ang tao, sinisira ng mikrobyo, ng viruses, at kung ano-anong mga sakit. Yung ating katawan na may mga sakit, tayo'y tumatanda, meron ng mga nararamdaman, dami na rin nararamdaman. Yung ating katawan na ito na mahina, itong ating pag-iral na ito na sinira ng kasalanan. Kahit na tayo yung mga mananampalataya na nagkakakanser pa rin tayo, nagdurusa pa rin tayo, naghihirap pa rin tayo. Kaya hindi totoo yung mga ipinangangaral ng mga health and wealth preachers na kapag ka naging Kristiyano ka, gagaling ka sa lahat ng mga sakit, yayaman ka. Dinadaya nila ang mga tao. Ang katotohanan, kahit tayo'y mga mananampalataya, hindi tayo ligtas sa mga sakit. Hindi tayo ligtas sa COVID. Ka-COVID na kami. Meron tayong mga kapatid na kahapon, yung isang kapatid natin, inoperahan. May cancer siya rito sa lalamunan. 5 oras daw na inoperahan. So kahit mananampalataya, sinisira ng sakit. Tinatablan ng mikrobyo. Pero mayroong araw na darating na tayo ay papalitan. Na ang ating mga katawan ay babaguhin. Sabi ni Stephen Cole, ang bagong langit at bagong lupa ay malamang na higit na maluwalhati kaysa sa halamanan ng Eden noon. Nung wala pang kasalanan si Adan, perpekto yung kanyang kapaligiran, perpekto yung kanyang katawan. Bagamat,
kailangan pa rin niyang makaabot sana doon sa naabot na ng Panginoong Jesucristo, pero hindi nga nangyari, nagkasala siya. At sa bagong maluwalhating mga katawan ay maninirahan tayo sa isang bagong daigdig at magagalak sa nilikha ng Diyos, gaya noon nung hindi pa pumapasok ang kasalanan sa daigdig na ito, at tiyak na higit pa kaysa sa kagalakan ni Adan noong sila ay hindi pa nagkakasala. Kaya, ang puntong pinapakita dito sa atin, ang kaluwalhatiang darating ay buhay na malaya sa kasalanan, sa kabulukan, sa isang katawang ganap na tinubos. Yun yung kaluwalhatiang darating. Isang buhay sa isang katawan na hindi na alipin ng kabulukan, hindi na alipin ng kasalanan. Yun yung kaluwalhatian. Hindi na tayo magkakasala. Tayo kahit ng mga mananampalataya na rito, nagkakasala pa rin tayo, at yun ay karagdagang hirap ng ating kalooban. Nagdurusa tayo doon, na tayo'y nagkakasala pa rin. Pero doon, doon sa kaluwalhatiang darating, hindi na kailanman magkakasala. Yung ating katawan ay hindi na magbubunsod sa atin sa kasalanan. Itong ating katawan ngayon, madalas binubunsod tayo sa kasalanan. Yung mga gusto ng ating dila, yung mga gusto ng ating pandamdam, siyang nagbubunsod sa atin sa kasalanan. Pero doon sa kaluwalhatiang darating, yung ating katawan ay magbubunsod sa atin sa walang hanggang pagluwalhati sa Panginoon. Iyon ang buhay na asamin natin. Tinuturo tayo nito na tumingin doon sa kaluwalhatiang darating. Huwag tayong nakatingin sa ating mga pandamdam, sa ating mga pakiramdam, sa ating mga ginugusto, doon sa gusto ng ating puso, sapagkat makasalanan ang ating pag-iral na ito, kahit na tayo ay mga mananampalataya na. Sa ngayon, sabi ni Apostol Pablo, tayo ay mga mananampalataya, nagtatamasa na tayo ng mga pribilehyo ng pagiging kinupkop ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa talata 15 at 16, tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ay nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Subalit, inaantay pa rin natin yung kalubusan. Down payment lang yung tinanggap natin ngayon. Deposito. Merong katiyakan na tayo ay makakaabot doon sapagkat ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo sa ating mga espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Subalit kayo na mga hindi pa kabilang kay Jesucristo, wala uli kayo nito. Wala kayong espiritu na nagpapatutuo sa inyong mga espiritu na kayo'y mga anak ng Diyos. Kaya, lumapit kayo kay Jesucristo. Ang sabi sa Juan 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanya ay pinagkakalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pananampalataya kay Jesucristo, pagkilala kay Jesucristo bilang Panginoon at manunubos, ang siyang kaparaanan para mapabilang sa Kanya maging kinupkop na anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagpapatutuo sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin dito, itaas natin ang ating pananaw doon sa pangakong kaluwalhatian upang tayo ay makapagpatuloy sa kasalukuyang pagtitiis ng merong matibay na pag-asa sa kaluwalhatiang darating. Ngayong Nobyembre, noong taong 1839, yung mga misyonero, sila John Williams at si James Harris ay dumaong doon sa New Hebrides. Pagkaraan ng ilang minuto, sila ay pinatay at kinain ng mga cannibal. Dahil
ang mga nakatira doon sa isla na yon ay mga kanibal. At sabi nga ni John Peyton tungkol sa kamatayan ni na Williams at Harris, gayon ika, binautismuhan ng dugo ng mga martir ang New Hebrides. At sa pamamagitan noon ay sinabi ni Kristo sa buong sangkakristyanuhan na inaangkin niya ang mga islang ito na kanya. Si John Peyton ay sinunod na nag-mission doon sa New Hebrides. At siya paalis na, isang kaibigan niyang matanda na kapwa niya miyembro ng kanilang iglesia, sabi niya, mga kanibal, ang pupuntahan mo ika doon, dyan, huwag kang pumunta doon, kakainin ka ng mga kanibal. Sabi ni John Peyton sa kanya, Sir, ikaw ay matanda na, mamamatay ka, kakainin ka rin ng mga uod. Pero kung kainin man ang uod o kainin ng kanibal, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, papaguhin ka itong ating katawan. At ganyan ang mananampalataya. Ano man ang kaparaanan, tayo may mamatay, kinain ng kanibal, nagkasakit, magubulog, o nagka-COVID, sinusunog, ang tinitingnan natin, merong kaluwalhati ang darating na tayo ay bibigyan ng bagong katawan sa isang maluwalhating katawan na hindi na mabubulok, hindi na masisira, hindi magkakasakit, bagkus ay maluwalhating katawan na walang hanggang makakasama ng Panginoong Jesucristo at ng Diyos sa isang bagong langit at bagong lupa. Kaya sa mga pagdurusang dinaranas natin sa buhay na ito, yung mga pinagtitiisan natin, tumingin tayo sa kaluwalhatiang darating. Hindi maihahambing yung mga pagtitiis dito sa buhay na ito doon sa kaluwalhatian na yun na ating inaantay. Kaya tayo sa araw-araw, asamin natin, Panginoon, bumalik ka na. Inaantay ka namin. Inaantay natin yung kaluwalhatiang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. At tayo ay papasok sa walang hanggang buhay na kasama ng Diyos sa isang bagong langit at bagong lupa. Ganyan natin tingnan ang mga pagdurusa, mga pagtitiis na dinaranas natin sa buhay nito. Anyway, naging isang bagay nakaasam-asam sa inyo ng mga wala pa kay Jesucristo itong katotohanan ng kaluwalhatiang darating. Sumampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo at kayo ay makakapasok sa paglalakang ito ng mga mananampalataya. Tayo manalangin.